morning mga bars! Bago ako maghatid kay Kuya Alex, i-turn on, sindihan ko itong fireplace namin para pag uwi ko mamaya, mainit na dito sa area na ito. Ito yung sindihan ko. May amoy gas. You see? Bibi, mami! Parang natakot ba si Kuya Alex? Tinulungan ako ni Kuya. Si Philip, iiwan ko lang dito. Ay kahapon pinauwi siya. Ang teacher nila nagkasakit. Kaya si Kuya lang ang mag-aral today. Isa sila, pwede kini. Get change. Kuya. Tignan ko daw dito, be. May monitoring kami dito eh. Sa labas, may 5 degree. Din dito sa loob, 22. Okay lang, hindi masyadong malamig. Akala ko 0 today eh. Okay pa yung 5 na yan. Uy, Kuya Alex, ba't na nakaluhod ka dyan? Hala, ina-adjust mo man yan, no, Kuya? Right, pati pa. Tak, si Vladimir lahat nag-prepare niyan bago siya pumasok ng work. Prosim. Na, change. Sabi ko sa kanya, alis na kami, pero tignan mo naman siya, may hinahanap siya ba? Hala, mag-drawing pa siya. Ko yehudin, Kuya. Si Kuya Alex, 7:10 na in the morning dito sa Slovakia. Sabi niya sa akin, wala daw ulan. So gusto daw niya magdala ng bike. Sabi ko, delikado. Muntik na to siya na disgrasya nung nakaraang araw. Na-slide daw yung bike niya. Mabuti na lang walang sasakyan. Yun ang sabi ni Vladimir. May raindrops. We need to bring the umbrella, Kuya. Bre? No, wait. Nini? Yeah. Okay, Riklo. Hindi man naayos yung jacket mo, Kuya. Totoo. Hindi niya nasuot ng maayos. Okay, Mami. Iba pa naman maglakad si Mami. Sobrang bilis. Baka maabutan tayo ng malakas na ulan. Wala tayong payong. Mabasa ako. Paano na lang. Kambing pa naman ako. Takot ako sa ulan. Hanggang dito lang si Kuya Alex. Hindi ko na siya ipasok doon sa school nila. Babe, dahil niyo po sa Mami. Buslukat kayo. Uchitel ka, ha? Bless. Baliktad man. Don't disturb your classmates. Dobre? Ahoy. Puslukat sa uchitel ka, ha? Ciao, Kuya. Hindi ko na hinati doon sa pinakaloob. Alam naman niya eh. Nag-iisa lang si Philip doon sa bahay. So kailangan ko nang magmamadali. Tapos may ulan din. Wala para akong payong. Anyway, itong jacket ko, waterproof naman to eh. So hindi na kailangan ng raincoat. Sana tulog pa si Philip ba? Kapag malakas talaga yung ulan, wala akong payong. Siyempre, mabasa eh. Alam nga naman mag-dry. Diyos ko Lord, bakit ganito ang panahon namin? Okay lang sana na malamig. Wala lang sanang ulan at saka hangin. Ito ang pinakaayaw ko dito. Thanks God, nandito na ako sa bahay. Kaso nga lang, nabasa na ako sa ulan. Mabuti na lang tulog pa si Philip. So makapag-exercise ako. And dito ako nag-i-exercise sa malapit sa fireplace ba. Gising na pala si Philip. Tapos na ako nag-exercise. Bihis lang ako, basa ang aking kilikili. Pero hindi ko nag-aamoy panis. After exercise, walang pawis pero nasa kilikili lahat. Hindi para useless ata itong exercise ko eh. Walang pawis na lumalabas. I-open ko pala itong mahiwaga naming door. Ayan, para makita ninyo ang aking kagandahan. Chares! Maganda naman talaga ako kung mag-side view. I-off ko lang to. Ayan, para mas maganda tignan ba. Then, ipapakita ko pala sa inyo yung diet na ginagawa ko ba. Kung naglimugmug ba ng sesame oil, ito. Ano na, 30 piraso na ang naubos ko nito. Hinipon ko lahat para maipakita ko sa inyo. Mag 3 months pala akong gumamit nito ba sa sesame oil. €2.69 ito. Tapos more than 30 na bottles ang naubos. Itong tubig naman na pang baby, naka ilang piraso na ako nito, More than 30 na rin ito ba? Kasi sa isang bag na ganito, 6 pieces ang ganito. Then, nakailan na ako nito? Mahigit 5 man ata. Mga 6 na siguro na isang pack. Yung lemon, yun ang number 1 na iniinom ko. 2 na lang pala yung lemon ko. Ito yung pinapagawa ni Vladimir sa akin. Nagbabaka sakali kami na mag-effect ba? Pero wala naman siyang epekto Isang lemon, higain ko lang to. Ito ang pinapagamit dahil ano daw ito, mild. Tapos sinabayan ko pala ito ng gamot mismo sa gallstone. Ito, ewan ko ang pangalan nito Ito, 3 to 5 drops lang. Hindi ko ma-explain yung lasa niya ba. 30 minutes bago ako kumain. Sesame oil,
50 ml. Pero gagawin ko lang siya ng 30 ml. Hindi na magkasya sa malaki kong bunganga. Ito, 15 minutes ang pagmumug. Na kailangan parang i-exercise lang ba? Ito na palang breakfast ni Philip. Ano lang to bacon at saka sausage. Then nilagyan ko ng kamatis. Besides, because it's so nabuko. Para dahil prosim. Number. Oh, hindi na pala ako magluluto today. Luto na ako last night. Ano to, chicken. Na nilagyan ko ng ketchup. Tapos, soya sauce. Ganyan lang, simple. Natulog. Kalamigan Rice na lang kulang nito. May inaantay pa pala akong parcel. Hindi pa dumating. Ay, wala pa akong message na na-receive. Baka siguro na missing na rin parcel ko. Diyos ko Lord, wag naman. Muna-muna sa ginhawang kwarta to mga Mars. Ang sahod ko doon sa pagtatrabaho ko ng 5 days ba, yun ang ginamit ko. Nag-order ako pang regalo para kay Philip, Alex, at saka kay Vladimir. Nakapaghilamos na ako, naka-lipstick na, ready na ako para pick upin si Kuya Alex. Pero before ako magsundo kay Kuya Alex, magtapon kami ng basura ni Philip ko, tutulungan niya ako. Sige na, guna. Ayan, kinuha na niya yung mga plastic. Siya daw mapalit ng plastic bag dito sa Philip at saka sa room. Dito na, dito. Yun na, Philip ko. Dito sa room ni Kuya Alex. Mapalitan daw niya to. Doon papili ha. Be, tignan natin, Be. Okay, dobre. Kaya po. Pwede, give it to mommy. Proceed ka. Diako yan. Kabuutan na ni bata. Uy, so gusto niyang tumulong sa akin. Kapag wala dito si Kuya Alex, magiging tamad yan siya. Kapag may kalaro. Agoy, ginunsa man na ni mo dong. Wala na nagkadimao. Be, ukas mami, Be. Pusri. Sige na. No, ugoy, ginoo ko. Nagkamali-mali naman. Mommy. Okay, hold it to. Okay na doon na. I will hold here. Okay na doon na. Tak? Pasensya ka na, Philip ko. Medyo malaki kasi itong bunganga dito. Kami lang dalawa dito, pero ang ingay namin. Toilet. First. We move. Tam. Espinabi. Give it to mommy. Prosimta. Sige na, mag-wash ng hands. Alam niya na, matanggal pala yan Sige na. Ay, magpatulong siya kasi hindi niya magawa. Kailangan kasi hawakan tong sa magkabilang dulo Pad. Sige na, push. Sige, push. Tak, here. Put it back. Dobre. Good job, Philip ko. Jakuyem. Este, in mommy's room. Kaya na maglagay dyan, ha? I cannot do this. Why not? Nagreklamo na talaga siya. Hindi daw niya magawa ng siya lang. Omi, si Rocky na. Kay dirty man imong hands. Maghugas ka ng kamay, dobre. Hala. Ay, okay na sa labas 7 degree. O at least ba? Hindi 0. Pusin ko yung pagtapon ko nitong basura na ito. Dito ko lang itapon sa itim na ito. Hilet, dog, Pershi. Umuulan pa naman. Noong nakaraang araw pala, ito sa door. Ano yun? Ito siyang, ng susi ba nasira ito. Dahil sa ginawa ko ba, nung nag-open ako ng door, dahil yung sinampay ko nasa labas, ang sabi ni Vladimir, kailangan daw talaga pag open nito, dapat ganyan yan siya nakaslant. Once na naka-straight siya, magkusa siyang mag-lock, hindi na ma-open. Lalo na kung ang susi nandito sa loob. Safety door pala ito. May sarili siyang lock dito ba para hindi basta-basta ma-open. Papakita ko sa inyo. Double lock. Yan. Yan siya. Noong nangyari yung insidente na yon, nung nilagay ko na yung mga sinampay ko dyan sa labas, pag open ko ng ganun, hindi na talaga siya ma-open. Nalock na siya ba? So, ang ginawa ko, dito, kinulikot ko ito. Kinuha ko yung clip ng mga damit. Tinanggal ko yung wire. Kumbaga, nilagay ko dito. Try talaga ako ba kung ma-open o ayaw ma-open. Nakatayo na lang kami dito sa labas. Mabuti na lang si Philip at saka si Alex. Nakasuot sila ng vest. Itong towel na ito, nasa sampayan ba? Kinuha ko. Ganyan talaga ang hitsura ko 15 degrees yun that time. So medyo malamig na yun. Malakad-lakad ako dito kasi nilalamig ako ba. Si brother-in-law nag-offer sa akin, doon muna daw kami sa loob ng bahay nila.
hindi talaga ako pumasok doon. Mas gusto ko dito, nagantay ako ng 1 hour and 45 minutes. Nakatunganga lang ako dito. Sabi, tinawagan ko si Vladimir. Tulong ako sa kanya kung paano to i-open. Papasok na ako kasi nilamigan ako dito tayo magkwentuhan sa loob. Then ang ginawa ni Vladimir that time, tumawag siya ng key service. Taga Trinava yun, tinawagan niya. Dahil hindi talaga niya ma-open. Nagulat ako sa reaction ni Vladimir nung nakita niya ang door na hindi na ma-open. Kahit anong luglog niya. Tapos dalawang kapatid niya pumunta dito, tumulong sa kanya sa pag-open nito. Hinihila-hila na nila tong door. Side by side yung pag-push nila ba. Ginawa talaga nila ang lahat. Ang naka-solve nung problema namin, yung taga key service. Ginamitan niya ito ng drill. Tapos sa kanya na tinanggal yung lalagyanan ng susi. Kasi kinunan ko yun ng video. Ayan, ipakita ko sa inyo. Tignan nyo, wala na yung lalagyanan ng susi. Ito na yung luma, pati yung mga keys. Pinakita ko na sa inyo. And then, itong lalaki, siya ang nagtanggal. At siya rin ang taga key service. Lupad ko na yung aking jacket kasi nainitan ako dito sa loob. Ipagpatuloy natin yung naudlot kong kwento sa inyo. Sinisisi ko ang aking sarili. And dahil sa akin, nakabayad si Vladimir ng 92 euro. Bago na ang lock, tapos plus pinalitan ang susi. Key service pa. Yung labor ba, may bayad din yun. Yung time na yun, sirado dito sa back door namin. Kaya walang makakapasok dito sa loob. Nagpapasalamat talaga ako kay God na wala akong niluto dito sa loob. Naku, kung meron, nasunog na yun ba? Nataranta na siguro yun si Vladimir. Tinanong ako ng mga kapatid niya kung may niluto daw ako dito sa loob. Sabi ko, wala. Problema daw yun ba? Nagreklamo na ako kay Vladimir about dito sa door namin. Church, so experience na yung nangyari. Ipapakainin ko lang si Philip. Lunch na niya ito. Pa Philip ko, Toto, hindi mo na papat. Ayaw niya ng cheese. Na-board si Philip. Wala siyang kalaro. Ang magiging lunch ko pala, itong ginawa ko kagabi na rice paper. Gawa ko na, tapos iinitin ko lang ito mamaya. Kasi sa paggawa ko nito, mali. Marami yung feeling ko. Ang feeling ko kasi, okay lang. Sus, ang inding, pag iniinit ko to, bumubuka na, katulad nito, oh. Dapat ang ginamit ko nito, paper na lang. Wala ng rice. Philip ko, don't cry, dobre? Stay here, ano? Look at mommy, come, 10 minutes, ano? Then mommy will come back here. I need to pick him up. You Kuya Alex, dobre? And you can eat it. Proceed. The TV. Ah, ito, on ko daw yung TV. Iwan ko lang siya dito mag-isa. Bye, Philip ko! Bye. Susunduin ko na si Kuya Alex. Magdala akong payong para sa kanya. At ito naman sa akin. Tapos tignan nyo naman ang aking aura. Todo balot ba? Anyway, unexpected ba na ginawa ni Inday Garnet, yung famous vlogger sa Netherlands. Nakakataba ng puso. Napansin pala niya ako na always akong nanunood sa mga vlog niya. Tapos may mga comment ako, nag-shout out siya sa akin. Pakinggan niyo ang kanyang sinabi. At shout out na din po kay Tita Irina Cuenca at kay Simply Marks. Ayan, palagi po yan siya nagko-comment sa atin. May vlog din nata po siya. Shout out sa iyo, Day. Ayan, si Simply Marks. Natuwa naman ako sa ginawa niya. Maraming salamat talaga sa iyo, Inday Garnet. More blessings to come and God bless your family. Bago lang ako subscriber ni Inday Garnet pero gusto ko ang kanyang mga vlog niya. Nakakatuwa kasi yung mister niya sobrang sweet. At saka yung anak niyang si Nathan, bukod sa mabait na, sweet pa. Perfect family sila para sa akin. Hindi ako nagpa-shoutout sa kanya. Nandito na pala ako sa kindergarten. Ayan na si Kuya Alex. Chuto mas Kuya. Auto. This pre-school eh. Ano? Duma? No, Kuya Alex ko. Nini, put it back. Ay, kinuha pala niya yan dyan. No, Kuya Alex ko. Gini, Alex ko, you forgot. Ay, nako. Umupo na naman si Kuya sa Alex sa sahig. No, Kuya Alex ko. Tamvelmi, ispinabi. Anong shoes yung sinuot niya? Diyos ko, Lord. Tampre, summer man yan, Kuya. Uy, velmi zima, bon ko. Chapitso, sombrero mo, shawl. Tapos yung gloves. Kompleto, Ricardo yan siya.
Wala na, si Kuya Alex, tinamad na siya. Yung bag niya, binigay na niya sa akin. Ay, talaga tong batang to. Nabigatan na ata siya. Magdala ng kanyang bag. Umbrella na lang yung dinala niya. Putskay, iiwan mo naman ako. Pad? Hina. Ako bolo do szkoli. Dobre? Churubis. Nagbabasa siya. Akala niya kung naintindihan niya yan. Bye. See you next time.